Isang mapayapang araw po sa inyong lahat. Ako po ay nagagalak na anyayahan po kayo na panoorin po ninyo ang OHC video ng Mensahero ng Silangan. Sapagkat kakaiba po itong mensahe na inyong matutunghayan at maririnig dito po sa mga video niya. Kung kayo po ay may mga katanungan at nais ninyo na magkaroon ng kasagutan, panoorin nyo po ang video na ito at magkakaroon po ng kasagutan ang inyong mga katanungan na gumugulo sa inyong isipan. Tayo na, panoorin po natin at ituring po ninyo itong pagpapala sa inyong buhay kung ito po ay naging malinaw sa inyo at nasagot ang inyong mga katanungan na gumugulo sa inyong isipan. Sapagkat ako po ay masasabi kong pagpapala ito sa buhay ko sapagkat dito po nasagot at nagkaroon ng linaw ang aking mga katanungan. Sana kayo din po. Masayang balita mga Aferians, sa mga nag-aabang ng karugtong ng ibang series, ipagpaumanhin po ninyo kung naudlot panandalian ang series na inyong sinusubaybayan. Nag-prioritize kami ng mga topic dahil naibunyag na natin ang banal na pangalan at maraming nagdesisyon na magpabautismo sa tunay na pangalan. Minabuti naming isunod agad ang Commandment series para alam nila ang mga dapat at hindi dapat gawin. Kailangang protektahan namin ang mga believers ng pangalan laban sa mga nagtuturo na wala na daw kautusan. Dahil dyan, inilabas namin itong Commandment series. Lilinawin natin once and for all kung ano ba talaga ang sinasabi sa Biblia na saved by grace through faith. Dahil yan ay nami-misinterpret ng karamihan. Sa mga followers ng saved by grace, ito ay isang guidance. Ngunit para sa mga tagapagturo, ito ay isang admonition. May patok na doktrinang wala na daw commandments kasi saved by grace na daw. Yan ay labis naming tinututulan dahil maraming mapapahamak sa turo na yan. Ang tawag namin dyan ay sweet poison doctrine. Kaya kung kasali ka dyan, pakinggan mong mabuti itong paliwanag namin dahil ito ang antidote para ma-neutralize ang doktrinang lumason sa iyong consciousness. Tatalakayin natin kung ano ba talaga ang katotohanan tungkol sa saved by grace. Papatunayan namin na hindi inalis ng Mesaya ang commandments at nagbigay pa nga siya ng example para ito ay pagtibayin. Basahin nyo ang John chapter 1 verse 17. For the law was given through Moses, grace and truth came through the Messiah. Ibinigay ang kautusan kay Moses at ang grace and truth ay dala ng Messiah. Ngayon, na-misinterpret ng grace proponents ang pagpasok ng Messiah sa senaryo. Kung mapapansin nyo, malinaw na sinabi ng Messiah na napunta siya hindi para alisin ang law or mga kautusan, kundi para tumupad dito. Kung papansinin nyo rin,
ang mga teachings ng Messiah, ipinakita niya kung paano tuparin ang law dahil masyadong rigid or extreme ang pagpapatupad nito sa panahon ni Moses. Ibinigay ng Messiah bilang halimbawa ang paghango ng tupa kung ito ay nahulog sa balon at ang pagpapagaling ng may sakit sa araw ng Sabath. Sinabi niya na hindi yan paglabag sa kautusan. Lumalabas na kung ang batas ay ibinigay kay Moses, ang implementing guidelines ay dala ng Messiah. Gumamit tayo ng analogy para maunawaan ang role ng Messiah. Kunwari, may bagong batas. Aprobado na ng Kongreso, Senado at Palasyo. Mangangailangan pa rin ng implementing rules and guidelines kung paano ito ipapatupad. Yan ang ginampanan ng Messiah upang makita ng mga tao ang truth o katotohanan kung paano ang pagpapatupad ng law o kautusan. Nakakalungkot dahil ang itinuturo nitong grace doctrine ay hindi na daw natin kailangang tumupad sa mga kautusan dahil ang Messiah na daw ang tumupad nito para sa atin. Yan ay isang pagbabaluktot ng katotohanan. Ang iringan dahil sa issues na ito ay makikita mula pa sa panahon ng Messiah hanggang ngayon. Noong kumakain ang mga disciples, sinita sila ng mga Pariseo. Bakit daw nila nilabag ang tradisyon ng kanilang elders dahil kumain na hindi naghugas ng kamay? Ito ang isinagot ng Messiah. Matthew chapter 15 verse 3. But he answered them, "Why do you also disregard the commandment of Elohim because of your tradition?" Bakit nyo rin binabaliwala ang mga kautusan dahil sa inyong mga tradisyon? Sa verse 4, because Elohim said, "You are to honor your father and your mother," but you say, "Whoever tells his father or his mother, whatever support you might have received from me has been given to Elohim," does not have to honor his father. Ipaliwanag natin sa Tagalog. Sinabi ng Elohim na igalang mo ang iyong ama at ina. Pero ang itinuro ng mga teachers ay kung sino man ang makapagsasalita sa kanilang magulang ng kung anuman ang natatanggap niyong suporta mula sa akin ay napupunta sa Elohim. Sa gayon, hindi na daw kailangang i-honor ang magulang. Kumbaga, sa simpleng salita, ang sinasabi ng kautusan ay i-honor mo ang iyong magulang. Pero ang itinuturo nitong mga Pariseo ay hindi mo na kailangang i-honor basta magbibigay ka ng suporta sa iyong magulang. Isa lang ang pinatutunayan ng verse na yan. Ipinagdidiinan ng Messiah na binding ang mga kautusan, ngunit binabaluktot nitong mga nagtuturo na wala na daw kautusan dahil saved by grace na daw. Dahil dyan, ano ang tawag sa kanila ng Messiah? Their worship of me is empty because they teach human rules as doctrines. Hungkag ang pagsamba na ginagawa nila dahil doktrina ng tao ang pinaiiral. Kukontrahin nyo? Di wow! Balikan natin ang John chapter 1 verse 17. For the law was given to Moses, grace and truth came through the Messiah. Bakit nagkaroon ng mga relihiyon na nagsasabing wala na ang law dahil grace daw ang magligtas? Sa nakikita natin, nagkaroon ng paksyon sa pagitan ng law advocates versus grace faith followers. Gumamit tayo ng simpleng logic. Naniniwala ba kayo na lahat ng tao ay nagkakasala? Yes. Romans chapter 3 verse 23. For all have sinned and come short of the glory of Elohim. Lahat ng tao ay nagkakasala daw. Ngayon, ano ba ang sin o kasalanan? Kung sa legal term, matatawag nating crime o krimen. Pero ano ang sinasabi ng Biblia? Whosoever committeth sin transgresseth also the law. For sin is the transgression of the law. 1 John chapter 3 verse 4. Maliwanag, kaya may sin or kasalanan kasi may law or batas na nilabag. Kung may sin na sinasabi ang Biblia, yun ay dahil may law o may batas. Common sense. Lumalabas tuloy
na itong mga taong sinisipa ang kautusan ay mga rebellious na ayaw magpasakop sa kautusan. Babylonian doctrine, rebellious liberal generation as early as this point. Alam na kung bakit ayaw ng law nitong mga grace believers. Kasi ayaw nilang matawag sila na mga sinners. Ano ang ibig sabihin yan? Nagmamalinis. Sabi sa Bible, mga hipokrita. Wala po kaming pinapangalan ng tao o particular religion. Yung doctrine po ang tinutulugsa natin dito. Kung umaalma ka, ibig sabihin, tinatanggap mo na ikaw yung hipokrita na sinasabi sa Biblia. Patunayan namin na may law na dapat sundin. Matthew chapter 5 verse 17 hanggang 20. Do not think that I have come to abolish the law or the prophets. I have not come to abolish them but to fulfill them. Sa Tagalog, huwag niyong iisipin na ako'y naparito para alisin ang mga kautusan kundi para tumupad dito. Sa verse 18, For truly I tell you, until heaven and earth disappear, not the smallest letter, not the least stroke of a pen, will by any means disappear from the law until everything is accomplished. Katotohanan, sinasabi ko sa inyo, hanggang mawala ang kalangitan at ang mundo, ni isang guhit sa kautusan ay hindi mawawala. Verse 20, For I tell you that unless your righteousness surpasses that of the Pharisees and the teachers of the law, you will certainly not enter the kingdom of heaven. Sinasabi ko sa inyo, hanggat hindi nyo nalalampasan ang katuwiran o righteousness ng mga nagtuturo ng kautusan, hindi kayo makakapasok sa kaharian. Ngayon nyo sabihin, mga grace and faith followers o believers na wala ng law. Anong gusto nyong palabasin? Mali ang Misaya at kayo ang tama? Eh di, wow ulit. Bravo! Walang sumisipa sa kautusan na pwedeng magkamit ng grace by faith mula sa Misaya. Susuportahan natin yan ayon sa Biblia. Galatians chapter 3, verse 24. So the law became our guardian to lead us to the Messiah, that we might be justified by faith. Malinaw, di ba? Ang kautusan ang maghahatid sa atin sa Misaya para makamit natin ang kaligtasan by grace. Kaya, kayong mga sumisipa sa mga kautusan ay walang karapatan mag-angkin ng grace mula sa Misaya. You doom yourselves. Ipinahamak nyo ang sarili nyo ni hindi kayo makakalapit sa Misaya dahil inabolish nyo ang law na dapat sana ay dadaanan ninyo. Guni-guni nyo lang na entitled kayo sa grace, pero hindi dahil tinanggihan nyo ang kautusan na maghahatid sa inyo sa Misaya. Malinaw po ang verse. Bakit ayaw nyong intindihin? Bakit? Bakit? Kasi tradisyon ng Mystery Babylon Doctrine ang gusto ninyo. Sa mga nasundan, ang Serpent Seed series natin, alam na this, para sa mga ayaw ng law. Subukan nyo kayang lumapit sa Messiah para mag-claim ng salvation nyo by grace through faith. Ano sa tingin nyo ang sasabihin sa inyo ng Messiah? Ayan na, sa Bible, nakasulat niya. Ayaw nyo lang basahin. If you love me, keep my commandments. John chapter 14, verse 15. Kabog, mga grace. Ang dami nyong ipinahamak na kaluluwa. Hindi sila makaka-avail ng salvation by grace kasi tinuruan nyo silang maging suwail at sipain ang kautusan. Blasphemy to the maximum po ang doktrina nyo. Laging Bible ang hawak nyo. Huwag nyong sabihin na ni minsan hindi nyo ito nabasa. Tapos, wagas kung paasahin nyo ang mga members na sila ay pinagpala. Alam nyo ba talaga kung sino ang pinagpala or blessed? Ito pakinggan nyo. Revelation chapter 22 verse 14. Blessed are they that do His commandments,
that they may have right to the tree of life and may enter in through the gates into the city. King James Version po ang basahin nyo. Dahil itong mga Good News Bible translations, pinalitan po nila yan ng blessed are they who cleanses their robes or clothings, which is a wrong translation. So ano na ngayon, mga grace proponents? Kabog ulit, sino raw ang pinagpapala? Yung mga sumusunod sa commandments. Hindi po kayo na mga ayaw ng kautusan. Entiendes? Kayong mga members, mag-isip-isip po kayo. Save your souls. Iligtas nyo na ang sarili nyo. Get out from the Babylonian religion. Hindi namin kayo inaatake. Ang Biblia ang umaatake sa inyo. Huwag niyo pong sabihin na masakit magsalita ang Ophirian. Ang Biblia ang masakit magsalita. For the word of Elohim is alive and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges the thoughts and attitudes of the heart. Hebrews chapter 4 verse 12. Ayan ang salita ay matalas, tagos buto hanggang espiritu mo at kaluluwa. Huhusgahan ka. Ngayon, kung nagagalit ka sa amin, okay lang yan. Nauunawaan namin na ang galit mo ay hindi sa amin, kundi sa mga nakasulat sa Biblia. Tagabasa lang po kami. Ngayon, paano naligaw ang mga grace believers and faith-only followers? Simple lang. Kasi pinaghihiwalay nila ang law at grace. Hindi po yan pwedeng paghiwalayin for your own convenience. Gaya ng naipaliwanag natin kanina, hindi mo makakamit ang grace kung sisipain mo ang law. 2-in-1 po yan. Parang ganito yan, may law or kautusan. Nagkasala ka dahil hindi mo nasunod. Katapusan mo na ba? Hindi. Sasaluhin ka ng grace sa pamamagitan ng iyong pananampalataya. Gumamit tayo ng analogy para madaling unawain. Sa mga may background sa batas ng tao, gaya ng mga Republic Acts, etc., etc., madali nyo itong mauunawaan. Ayon sa batas, ang taong nagkasala ng isang crime at convicted with finality ay pwedeng bigyan ng presidente ng executive pardon. Discretion or kapangyarihan ng presidente ang pagbibigay ng executive pardon. Pwede kanyang alisin sa ilalim ng batas na nag-condemn o nag-convict sa iyo at ililipat kanya sa ilalim ng kanyang executive power. Romans chapter 6 verse 14. For sin will have no dominion over you, since you are not under law but under grace. Sa ilalim ng kanyang executive power, ikaw ay isang righteous person dahil sa iyong pananampalataya sa presidente. Ang ibibigay sa iyong executive pardon ang magbabalik ng iyong righteousness sa kabila ng pagkakasala mo sa batas. Good as new person ka, as if walang nangyaring pagkakasala. Yan ang eksaktong analogy para maunawaan nyo ang saved by grace through faith. Ang presidente sa analogy natin ay ang Misaya na naging King of Kings. Ang batas ay ang biblical commandments, laws at statutes na nilabag mo. Ang executive pardon ang grace na makakamit mo through faith sa King of Kings. Lahat ng magkakasala sa commandments ay ipinangako ng Biblia na bibigyan ng grace dahil sa pananampalataya. Dito, magkakaproblema ang mga ayaw ng kautusan. Hindi sila makakalapit sa Mesaya para humingi ng grace o executive pardon. Bakit? Kasi ang kautusan na maghahatid sa kanila sa Mesaya ay sinisipa nila dahil feeling nila they are above the law. No one is above the law. Kahit ang Mesaya ay nagpasakop at sumunod sa kautusan, tapos gusto ng grace doctrine, exempted sila. Grabe na po yan ha. Sinasabi sa Biblia na no one is justified by the law. Galatians chapter 2 verse 16. Know that a man is not justified by works of law. Tama, dahil hindi naman ginawa ang law para i-justify ka. Hindi yun ang purpose ng law. Kuha mo, ang kautusan ay taga-condemn
or taga-convict ng maling gawain. Ngunit, kung magkulang ka man at magkasala sa kautusan, bibigyan ka ng grace or pardon dahil sa pananampalataya mo sa Misaya. Pero kung in the first place, inaayawan mo ang batas or commandments, hindi ka mabibigyan ng executive pardon kahit pa may pananampalataya ka sa Misaya. Bakit? Kasi kailangan mo ang law o kautusan na maghahatid sa iyo para makalapit sa Misaya at maka-avail ng executive pardon na tinatawag nating grace sa Bible. Simple, sa makatuwid, lahat ng inaayawan ang mga kautusan ay walang karapatan mag-claim ng grace by faith alone. Hindi po yan para sa inyo. Para po yan sa mga nagpailalim sa law o kautusan. Lahat ng provisions at verses tungkol sa grace na matatagpuan sa Acts, Galatians, Ephesians, Romans at kung saan-saan pa ay para lamang sa mga nagpapasakop sa law o kautusan. Sa tingin namin, malinaw na ang paliwanag. Bilang konklusyon, Galatians chapter 3 verse 24. So the law became our guardian to lead us to the Messiah, that we might be justified by faith. Ang kautusan ang guardian na maghahatid sa atin sa Messiah para tayo ay maituwid sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Tandaan ang sinabi ng Messiah, "If you love me, keep my commandments." Sinabi niya rin, hanggang maglaho ang langit at lupa, ni isang guhit ay walang mababago sa kautusan. Sa susunod na video, uunahin natin ang pinakamahalagang kautusan na dapat sundin ng mga tumatangkilik ng tunay na pangalan, the 10 Commandments. Muli po kaming nagpapasalamat sa mga patuloy na nagsusubaybay sa ating channel. Para sa mga new subscribers, welcome home to our heritage. Hanggang sa muli, be blessed, Ophirians. Shalom. At kung kayo po ay nasiyahan at nasagot ang inyong mga katanungan sa inyong panonood, ay pakishare lang po at follow the link lang po nasa baba po. Maraming salamat po. Be blessed.